The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all this name, the light in the
goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good morning, Jesus! Ayan, hello po mga kapatid. Salamat po sa pagsama sa amin sa araw na to sa another episode of GMJ. Ayan, kasama ko po ngayon si Brother Kim and si Sister Rachel. Ayan, so bago po siguro ang lahat, opening prayer muna by Brother Kim. Sige po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po ulit sa araw na ito, Lord. Binigyan niyo po kami ng malayang oras, panahon, upang magkasama-sama po. Sa gitna ng iyong pangalan, Lord, kami pong lahat dito ay nagpapalinis sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Sa isip man po, sa salita o sa gawa, Lord, linisin niyo po kami upang karapat dapat kaming humarap sa inyong paanan, Lord. At Lord, maraming salamat din po sa walang hanggang biyayang binibigay niyo, Lord, sa aming lahat, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Ayan. So, ayun nga po, si Brother Kim and Sister Rachel. Pero siguro, konting introduction pa about each other. So, introduce nyo ang inyong mga sarili. Sino? Mauna. Ako na po muna sige. siguro. Ako pala si Brother Kim Escondo. Anak ako ni sister ko, tsaka ni Brother Jim Escondo. Alam ko pong medyo marami nakakilala sa magulang namin. Kami po yung dating maliliit na lalaking sunod-sunod na laging pinapakanta kung saan outreaches man kami mapunta. Yon. Ito na po kami ngayon. May asawa na po ako. Pakilala ko po sister wife. Yun, ako nga po pala si Sister Rachel Escondo po. Manugang po ako ni sister ko at saka ni Brother Jim. And ito nga po yung aking asawa na si Brother Kim Escondo po. Ayan. So, thank you, Lord. So, etong episode kasi na to ng GMJ is about, since February is Love Month, so on topic natin is about love. So, ang ating pagkukwentuhan ngayon ay tungkol sa love ninyo sa isa't isa, yung inyong relationship with each other, and of course, with God. Pero siguro, bilang bilang paumpisa, yung kwento muna, yung love story nyo munang dalawa. Paano ba kayo nagkita? Nung nagkita ba kayo? Anong impression nyo sa isa't isa? Share nyo naman yung moment na yun. Ako muna siguro ulit. Nagkita kami sa trabaho talaga. Naging magkatrabaho kami. So galing siyang leave. Ako naman, nalipat ako doon sa store na yon. Parang 2 weeks na ako pumapasok or 1 month. Tapos bigla siyang bumalik. So sabi ko, ano pa siya nun, medyo tumaba, tapos medyo umitim kasi galing siyang probinsya. Tapos, nagulat ako kasi parang ano na siya, ang ingay niya, kilala niya lahat. Sabi ko, grabe naman tong bago na to, sobrang ingay, sobrang sa lakas mag-utos. So sabi ko, grabe naman tong bagong to. Yun yung first impression ko sa kanya. So, yun, ikaw naman, ano?
parang ang lakas ng dating, gano'n. Sabi ko, parang ano agad eh. Kilala rin naman siya. So yung mga nakakilala sa kanya, yun, kilala naman siyang gano'n na pag nakita mo talaga, parang ang lakas, malakas din kasi talaga siya ang boses niya. So, yun, ramdam mo pag dumadating siya. Yun. Yun nga po, sister, nagkakilala po kami sa work and then galing po kasi ako noon sa opera. Na-operahan po kasi ako. So, hindi po kami nag-abot kasi yung time na mag-leave na po ako, siya naman papasok po sa amin. Kumbaga, newly hired po siya. And then ngayon, lagi sinabi nga niya, sino ba tong bagong to? Alam mo kung sino? Parang ganun nga daw. Apakaingay, ang grabe mag-utos. Pero niya nalaman na yan, mas na-regular po ako na ano na po ako doon, na pioneer po ako talaga doon. Kaya ganun po ako kasi close ko na po yung mga katrabaho ko. Yun. Sinong unang nag-approach sa kung kanino? Sinong unang nag-hi? Sa pagkakatanda ko, siya kasi inutusan niya ako eh. So, ang tawagan kasi namin doon kung ano yung hawak mong product. So, tinawag niya ako, Hoy, kuwari ang hawak kong product is upuan. Hoy, upuan, kunin mo nga yung barcode nito or yung presyo nito sa likod. So ako naman, syempre, nasyak ako kasi akala ko bago siya. Akala ko talaga Tapos inuutos-utusan ka. bago. Sabi ko, kilala na ako dito. Walang nakakapag-utos sa akin dito, tas utusan mo ko. Pero sinunod ko pa rin. So sabi ko, wala namang mawala. Di kinuha ko. Pagbalik ko sa kanya, tapos tinanong ko na iba kong mga katrabaho. So sabi ko, sino ba yan? Sabi ko gano'n. Sabi nila, uy, regular yan. Yan talaga yung regular dito. Sabi ko, kaya naman pala, grabe ko makahoy. Sabi ko gano'n. So yun, sa pagkakatanda ko, siya talaga yung una nag-approach verbally sa akin. So yun, Dinaan ka sa hoy. yun, Oo. hoy. Pero ikaw, anong impression mo sa kanya? Ano ko kasi sa kanya is mayabang talaga siya. Parang mayabang siya. Kasi parang siyang siga maglakad. Para siyang, basta yung galawang alam mo, marami siyang alam. Yung parang ganun. Mayabang, para sa akin, mayabang So talaga parang siya. yung first impression nyo sa isa't isa, hindi nyo gusto ang isa't isa, parang ganon. Siya, hindi ko siya, ano talaga. Yan talaga yung una din, as in yung mga first day niya. Kasi ang ingay niya eh. Madaldal po kasi Ayaw ako, mo sa sister. maingay. Tapos, yun nga, parang, yung, kasi kahit pa paano, nung pagdating ko sa store, medyo umaangat-angat ka na, nakikilala ka na ng mga kasama mo. Pagdating niya, parang hindi ka nakilala ng iba kasi laging sa kanya lahat ang lapit. So, yun. So, nung una talaga, walang ano, parang walang spark pagkakakita. Pero, so, nagmula sa walang spark hanggang sa naging magkaibigan sa trabaho. And then, ano yung turning point na nasabi mo, ay, gusto ko siya ligawan? Sa akin, sister, walang kaibigan eh. So, nung nakausap ko siya, parang 2 beses, 3 beses na sa isang linggo, sabi ko, mapapunta sa akin to, mapapasa akin din to. So, ganun kaagad ako. Ayun talaga yung plano ko. As in, focus lagi ako sa goal eh. Pag may sinaano akong goal, yun na agad, diretso na. Wala na yung kakaibiganin ko nga muna to. Titingnan ko kung kaya ko ligawan. Hindi. Diretso talaga agad. As sabi ko, mapapasa akin to. Ayun talaga. So parang yung sinasabi mo kanina na ang lakas ng dating niya, naging parang, hindi, akin ka. Yung parang mas na-challenge ka pa. Yun talaga yung ano, kasi jolly person siya. Lagi siyang tawa ng tawa, lagi siya nakangiti. Plus, yung gusto niya, yung paligid niya, masaya lang. So, parang doon ako una talagang na-attract. Kasi masarap siyang kausap, parang gagaan yung maghapon mo, gagaan yung dibdib mo. Wala kang makikitang negative vibes, kumbaga. So, yun yung una talagang nakapagpa-attract sa akin sa kanya. So gano'n naman katagal ang ligawan? Nagtagal ba? Alam ko, hindi ko po alam na nanliligaw po siya. Parang naging formal na lang din po kami nung nalaman ko na ngayon na umamin siya, ganyan. And then, sinagot ko siya nung araw mismo ng birthday ko. And then, kasi ako nga kasi sister, hindi ko nga alam na nililigaw po siya. Kumbaga, kami, magparkada kami, magkakaibigan kami. Masaya po kami lahat, magkakaibigan. So, parang sa akin, wala siyang something. Pero hindi ko naman alam na yun na pala yun, yung ligaw na, hanggang sa umamin na, ng feelings, gano'n. So wala kang nararamdaman, maski nag-e-effort siya? Feeling mo as a friend lang? Hindi, nung nag-e-effort na siya na parang nagsabi na siya na nanliligaw, na parang gano'n. Nararamdaman mo naman yung effort niya, yung hatid sundo ka po niya, gano'n. Yun nga yung pasalubong, yung mga gano'n.
doon na po ako din, sabi ko, mabait pala tong taong to. Thoughtful naman pala, yung ganon. Yung ganon po. Okay. So, yun yung ligawan. And then, come to marriage. So, paano kayo naging mag-asawa na? Ikaw na lang. Yun. Bago kami maging mag-asawa, medyo rocky yung road namin eh. Kasi yun yung time na galing kami sa up. Marami naman nakakilala sa amin na medyo well-off kami dati. So, nung nag-down, as in down talaga, as in lapat sa lupa. As in zero. Wala talaga kami. So, medyo yung naging buhay namin, medyo rocky, nawala kami sa Christian community. Tapos, yun. Napilita kami maghanap ng trabaho. Personally ako, hindi ako nakatapos. So, ang mga nahanap ko lang na trabaho is yung para sa hindi nakatapos. So, yun, nakapag-apply nga ako dun sa store niya. Tapos naging kami. So, medyo may hindi pa kami magandang relasyon ng pamilya nila nanay. Tapos, kasi parang ang lumalabas nung kumikita na kami ng pera, medyo lumalaban na kami sa kanila. So, medyo hindi maganda yung relationship. Dagdagan ng stress, hindi mo alam kung bakit nangyari yon kasi talagang nandun ka sa tuktok eh. 6 digits kinikita nyo, nila pala kasi hindi naman kami yung bata pa kami nun. So, biglang as in zero, nagkautang pa kami. So, talagang yung stress nun, nakakaiba. So, hindi maganda yung may pinipilit sila sa akin na makatuluyan, talagang hindi na nagwo-work. So, yun. Tapos nalaman nila na may girlfriend ako. Medyo hindi naging maganda yung dating sa kanila. So, ang nangyari, nagkapalayasan. So, yun. Lumayas ako sa bahay ng 3 years. 3 years din nata ako hindi nagpakita. Or 2 years ako hindi nagpakita. Tsaka hindi, talagang as in zero communication. Ibang kapatid ko lang yung nakakausap ko. Yun. Yung isang taon, nakakausap ko na sila pero hindi pa rin ako nagpapakita. So yun, 3 years kami talagang medyo rocky yung naging start. Tapos yung relationship namin ng husband and wife, siya na lang yung boyfriend-girlfriend, siya na lang yung pagpapaliwanagin ko. I live the difficult part. Parang ganon. Sige. Yun nga po, nag-start po kami sa magulong relasyon po talaga, sister. Hindi po siya madali. At first, talagang, yun nga po, naglayas siya, pumunta siya sa akin. Kasi ako talaga, sister, living independent ako. As in, matagal na po akong independent. Kumbaga, nangungupahan ako, mag-isa ako. Kaya ko, buhay yung sarili ko, in short, kaya ko. Kasi ikaw, coming from Iloilo? Oo, Tama. province. Galing ako ng Iloilo. So, dito na ako nag-aral, nagtrabaho hanggang sa yun. Na kaya ko nang mabuhay na ako lang. So, in short, tahimik yung buhay ko. And then, yun nga, nung naging kami, gumulo. As in, gumulo talaga na sabi ko nga sa kanya, ang tahimik ng buhay ko, pumasok ka sa buhay ko, ginulo mo. Parang ganon. Naiyak. Naka-ready yung tissue. Sige. And then yun nga po, and nung lumayas po siya, pumunta siya sa akin. So, ang dating, nag-live-in po kami. Okay. In 3 years na nagsama po kami, hindi pa po kami kasal noon. Kasi, noong time na yun, wala pa rin din ako sa comfy. And then yun nga po, grabe yung namin, yung relationship namin ng girlfriend-boyfriend, which is nagsasama na rin po kami. As in, to the point na nagkakabatuhan na po kayo ng pinggan. As in, may layasan na nagaganap, Paskong Pasko, may nag-aaway. Ganun po ang relasyon namin, sister. Kung iisipin nga namin sa ngayon, ang layo na natin. Parang pelikula, yung mga nagbabatuhan na mag-asawa sa pelikula. Yun. Naranasan ko, akala ko sa pelikula lang talaga yun. Naranasan kong batuhin ng plato, tsaka kaldero, yung may lamang ulam. So, oo, totoo po yun, sister. Kasi magulo po yung relasyon namin. Walang peace of mind. Wala kaming katahimikan. Hindi ko alam. Kasi yun nga, parang kaming dominante. Ayoko nang pinapakailaman ako. Ayaw niya rin nang pinapakailaman siya. So, nagsasabong kami. Sumasabog kaming dalawa. And then yun, nung ewan ko kung paano kami tumagal. Hanggang sa tumagal kami ng 3 years.
And yun, yung time na, yung time pala na yun, ano pa, may miscarriage pa po ako kasi nabubuntis po ako, yun nga, nakukunan ako. Sabi nga na, sabi ko nga baka sa stress, ganyan. Pero yun nga, yung nung time na niyaya niya na ako magpakasal po noon eh. Kasi sabi nga po niya na baka kailangan natin ng blessing ni Lord na kasi Amen. nagsasama tayo na hindi tayo nagpapakasal. So nagpakasal po kami na andun yung hope na kaya siguro tayo ganito, wala tayong katahimikan kasi wala tayong basbas, kumbaga. Hindi legal yung pagsasama natin. And then yun nga po, nung time na nag-start na magpakasal kami, umuwi po kami ng Iloilo, siguro yung mga first half year, hindi pa naman din maayos naman din talaga. Inunti-unti namin ayusin yung relationship namin, sinubukan namin ayusin. Sabi nga niya, sabi ko nga before, ayoko sana magpakasal na kasi hindi ko na po siya mabigyan ng anak. So sabi ko, anong sense ng pagiging ina ko o babae ko kung hindi ko po siya mabibigyan ng anak? In that way kasi kinorek din ako ni Lord eh. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka makabigay ng anak sa asawa mo, wala ka ng silbi, wala ka ng ano sa asawa mo. And thank you Lord kasi si Brother Kim kasi, never po siyang, ni once, hindi niya ako hininga ng anak. Amen. Ang lagi niya lang pong sabi, ako kasi nagpe-pressure talaga sa sarili ko, sister. Bine-pressure ko yung sarili ko. Kasi bata pa lang ako, gusto ko lang magkaanak. I mean, yung baby, para bata ka lang, lumalaki ka, gusto mo lang yung magkaroon ng sarili mong pamilya. Ganon. Sabi ko nga, ano pang sense ko? Bakit pa tayo magpapakasal? Hindi naman din kita mabibigyan ng anak. So, kinorek niya ako. Sabi niya, hindi porket, malay mo naman kasi pag nagpakasal na tayo, saka tayo bibigyan ni Lord ng baby. Amen. So, pinanghawakan ko po yun. And then, yun nga, hanggang sa, nagpakasal na po kami, hindi pa rin kami magka-baby. Pero iba na yung ano ko, iba na yung Feeling mo. mindset ko, na hindi talaga doon, about lang doon sa hinihiling mo sa Panginoon dahil nagpakasal kayo eh. Inayos po talaga kami ni Lord. Wala na yung batuhan ng pinggan. Wala na. Kaldero. Wala na. Wala na rin yung layasan. Yun na nga. Doon nag-umpisang mag-start yung good relationship namin na talagang as in one click. Pagpakasal namin ngayon, umuwi kami ng Maynila. Sa Iloilo pala kami nagpakasal kasi nung nagpakasal kami ni Mrs., hindi pa rin siya well off sa family ko dito. So, anong nangyari? Doon kami nagpakasal sa kanila. So, yun. Thank you, Lord. After ng kasal namin, parang one click. As in, naayos lahat yung buhay namin. Nag-uusap kami kaagad bago bumalik ng Manila na ano ba yung mga ayaw mo sa akin, ano ba yung mga ayaw ko sa'yo. Pinag-usapan namin as in, bago kami bumalik ng Manila, alam na namin kung ano yung ayaw ng isa't isa. Kahit sabi mo kasi 3 taon na kayo magkasama sa bahay. Ewan ko ba bakit ganon yung... Alam mo naman na ayaw niya, gagawin mo pa rin. So, parang nagkameron lang kami ng mutual understanding nung nagpakasal na kami. Na, ewan ko ba, ba't biglang one click? Si Kasi- Lord din siguro. Kasi para sa akin kasi, sister, napakalaking bagay kasi sa mag-asawa yung communication. Yung lagi kayong nag-uusap. Ganun po kasi kami. Lagi kami nag-uusap na walang katapusang usap. Minsan wala nang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan. Pero kasi doon papasok yung, alam mo, naiinis ako sa'yo. Kanina nakakain. Yung ganon. At least, Nagpo-flow freely. yes, nasasabi niyo po. Kami kasi open, nasasabi namin yung nararamdaman namin sa isa't isa. So, isa rin siguro yung sa factor na Umayos. oo, dun sa umayos po siya. relationship niyo. Kumbaga kasi sinasabi mo yung ayaw mo, gagawin niya, hindi niya nagagawin. Kasi Oo. ganun din po siya sa akin. Oo. Opo. Sige. Isingit ko lang dun sa kwento nyo, no? Yung sa Hebrews 13:4. So siguro, nakita nyo talaga yung pag-honor dun sa marriage. Kasi sabi dun, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Sa Tagalog, ito, Hebrews 13:4. Sabi niya, dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sa paghahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at mga gumagawa ng sexual na immoralidad. Dun kasi sa story na nakita ko sa inyo, ang laki nung biglang nabago, nung nagkaroon na nga, sabi nyo nga, di ba, nagkaroon na ng blessing yung pagsasama nyo, na parang kung dati puro ang hirap gawin, puro conflict, puro away, pero nung naging mag-asawa kayo, kaya palang pag-usapan, ito yung ayoko sa'yo.
Tapos, kaya mo rin pala namang mag-adjust, di ba, ng ugali mo. Na parang nung unang kinukwento nyo, ala sige, ganito ka, banggaan tayo. Pero nung nandun na yung blessing ni Lord, no, 3 na kayo sa relationship, kayong dalawa at si Amen, Lord. amen. Mas madali na. Magbabago ako para sa relationship natin. Hindi ko nagagawin to. So, siguro no, ito yung isang living testimony para doon sa, alam mo yung ito kasing ganitong practice na living in, na outside of marriage, parang ginagawa na kasing normal sa panahong yes, ito. ngayon. And kayo, di ba, you would really testify na mga kapatid, importante na may blessing ni Lord ang isang pagsasama. Amen, amen. Amen. Yun talaga. Ayun, ang number 1 ngayon siguro. Para sa akin, advice sa iba na mag-boyfriend, girlfriend o nasa stage pa lang ng ganun. Para sa akin, bago nyo gawin yung dapat ginagawa ng mag-asawa, magpakasal muna talaga kasi kaysa mapagdaanan nyo yung pinagdaanan namin, di ba? Yung 3 taon, halos magpapatayan kayo. Pero kayo talaga siguro, kaya hindi kayo maghiwa-hiwalay. So, yun lang ang bilin ko sa mga medyo younger pa sa akin kasi mabata pa rin naman ako. Ayun. Bata pa rin ako. Lalo yung isip. So, yun. Thank you, Lord. Bilin ko lang na yung unahin natin yung kasal. Para hindi nyo pagdaanan yung kamukha nung amin. Para blessing agad. Hindi yun dadaan ka pa sa rocky road, sa struggles. Para blessing agad. Kasi naranasan namin eh. So, pagkapakasal namin, talagang blessing agad. Kapit-kapit. Oo. Ikaw ang pinapalo ng blessing. So, yun. Thank you, Lord. Naayos yung relationship nyo sa kila sister ko, no, yung relationship with Sister Rachel. So bago natin ipagpatuloy yung yung mga kwento natin, meron akong 2 kamay dito. Tig-isa kayo. Konting fun lang naman po. Short lang to kasi mga 10 questions lang. So familiar kayo doon sa who is most likely? Yes, Yan. yes. Sige, so tuturo nyo lang kung sino yung tinatanong ko ha. Sige, who's most likely to laugh at their own joke? Parang confused pa Sister Rachel. So ikaw Kasi talaga. hindi niya alam pag minsan na joke niya na pala yun. Joke na. Tinatawanan niya rin. Kasi siya talaga pag nagsasalita, biglang tawa. Hindi mo alam kung joke ba o hindi. Akala ko yung tumatawa na pero wala pa yung joke. Hindi naman ganon. Hindi, wag minsan kasi tawa lang siya ng tawa eh. Masyado siyang masayahin. Masayahin. Okay. Ito. Who's most likely to trip over nothing? Yung may pagkalampa. Talaga? Ako talaga yan eh. Madalas mamagayong pa ako eh. Yung sa Kakatapilok? tapilok, basag. Yung saltang clumsy. Oo. Yung hindi mo naman sinasadya pero nangyayari. Talaga? Nangyayari talaga. So, who's most likely to eat all the snacks in one sitting? Ayan yung magaling kumain. Talaga. Sanay kumain kasi Magaling magluto galing sila, kay sister nanay, ko. sister ko. Oo, ayan. Who's most likely to start a dance party in the living room? Ayan, yung parang life of the party, ganyan. Kayong dalawa. Yun yung namin yun yung... kahit hindi kami dancer eh. oo, Kahit matigas. Yun yung masaya. Kasi kaming mag-asawa kasi pag nagsasama talaga, ang kulit talaga. As in, Oo. yung patulad yan, sasayaw kami ng walang dahilan. Sasayaw- Tapos nadadala nyo yung mga tao. Kami dalawa nagdadala. Kami lang. Maski Medyo kayong dalawa lang. Dalawa Medyo lang po secret kami. na kasi yung dancing namin ngayon. Hindi na ako. Ayan, sige. So ito naman. Who's most likely to forget where they put their phone? Makakalimutin. Susi, nakalimutan. Phone, nakalimutan. Lagi mo nakakalimutan. Ikaw. Sino? Kasi hindi mo nga Kasi alam. siya nagtatrabaho, ako nasa bahay lang. So, ikaw Oo. nakakalimot. Pero ikaw yung lagi naghahanap ng cellphone sa bahay. Nasa yung cellphone ko, Dad? Tama. So pareho. Pareho po. Pareho. Okay. Who's most likely to stay up all night watching shows? Ayan, Netflix, binge watching. Ako din. Pareho. Pareho kayo. Parehas. At least aminado. Pag may gustong panoorin kasi talagang tatapusin eh. Pero ano yun, nanonood kayo ng isang show kayong dalawa? Hindi Ah, kami, hindi. Magkaiba kami Hindi po ng... kayo magkasundo. Oo. Magkaiba kayo ng Opo. taste? Genre. Never Genre. din kaming nanood ng sine kasi hindi kayo magkasundo. Kasi gusto ko action, thrilling, yung mga... Ako kasi gusto yung mga yung mga hayop na mga like Godzilla, yung mga ganun. Tsaka gusto niya Tagalog. Tagalog din minsan, yung mga Ako love kasi story. more on international movies talaga. Kasi parang nasasayangan ako sa pera sa Tagalog. Kasi
Magagalit sa iyo ang Hindi, MMFF. Bigla kasing, mabilis siya lumabas in public. Ah. Yung international kasi, pag nilabas ngayon, parang hintay ka pa ng year or 2 years bago may labas in public. So, yun lang yung reason. Okay. Hindi na magagalit daw. Ayan. So, who's most likely to be the peacemaker during arguments? Ayan. Pagka ngayon Before kasi siya po. siya yung nagsasorry. Oo. Ngayon kasi, di ba nga, dalawa na po kami kasi Pinag-uusapan naging niyo ano na. na rin namin yung sorry talaga. Yung words na sorry sa'yo na dalawa. Kung sino man magkamali sa amin, sorry, para matapos na, kumbaga. Hindi na lumala. Wala, hindi kami pumipikit talaga ng hindi magkaayos kasi narinig namin yun sa isang teaching na dapat hindi mo itinutulog yung away. Amen. Kasi Ayun yung lumalaki siya practice nyo. Lumalaki siya pag gising niyo sa umaga Magkaaway pa rin kayo. Mahirap kasi talaga pag naitutulog. Kamukha nun, dati namin buhay nga yun. Pag tumulog ka ng galit, 1 linggo na yun, itutulog ka ng talaga? galit. So paano yun? Halimbawa, nag-away kayo ngayon, talagang i-discuss nyo siya? Kasi di ba yung ibang mga couple, pinapalamig muna yung ulo. Actually, sister, kasi yun nga po, based sa kwento nga namin na simula nung kinasal kami, hindi na po talaga kami nag-aaway. So kung may away man kami, yung minimal lang, yung hindi lang natapon yung basura. Tapos minsan magtitinginan lang kami, kuwari bad trip na kami sa isa't isa. Magtitinginan lang po kami, matatawa na po kami. Ganun lang po kasi, wala kaming major na kasi kung may major man, siguro para sa amin, mas grabe talaga dati. Hindi, ang biruan na nga lang namin ngayon, boring ako. Mag-away naman tayo. Kasi hindi na lumilipas kayo talaga yung nag-aaway. linggo na wala man lang kaming tampuhan or something kasi parang alam mo yung gets nyo na. Pag yung isa medyo Bad trip, oo. hindi maganda yung araw, yung isa hindi na pumapalag. Kumbaga sa Hindi umiiwas sumasabay. sa diskusyon. So kunwari ako, narinig niya ako nagsalta ng medyo alanganin, medyo tagilid na pag sinagot niya ako ng hindi okay or kahit okay, may mangyayari. Mangyayari, magkakagalit lang kami. So ang gagawin ng isa, medyo papalipasin niya na lang yung galit. So kunwari ako yung mostly ako talaga yung umuwi ng medyo mainit ang ulo kasi nga, nagwo-work ako sa labas. Tapos yung pagod, yung stress, pag minsan sa kalsada may mga hindi ka magagandang makikita, ikakat ka na konti ka na madisgrasya. So ako talaga yung mostly nag-uuwi ng init sa bahay. So siya talaga yung madalas nagpapasensya. So pagdating ng hapon, pag lumipas na, nakaligo na, nabusog ka na, yun, nagsasorry naman ako na sabi ko, pasensya ka na kanina. Medyo pag-uwi ko, mataas ang boses ko. So yun, thank you Lord kasi binigyan niya na kami ng guidance na malaman mo na yung mali mo is mali mo. Hindi mo na siya i-justify sa isip mo, hindi mo na siya i-justify sa partner mo. Ipaparamdam ka agad sa'yo ni Lord na May conviction agad. may conviction agad na mali ka anak, ikaw yung mag-sorry sa inyong dalawa. So yun yung sa akin. Kasi 'di ba yung ibang mga couple, parang minsan naririnig ko is kahit na sino yung may kasalanan, yung lalaki dapat ang humingi ng sorry. Oo. You may ganun. agree na May dapat Dati po yun. Pero ngayon kasi, hindi Para sa akin kasi parang ang point kasi na Hindi mabayad doon. fair. Oo. Bakit ako magsasorry? Ganon din ako dati. Pero hindi po na-realize ko po yun. Na kahit simpleng ikaw nagkamali, aminin mo na. Tapos ba mag-sorry ka? Kasi magaan na parang kapag nakipagmatigasan po ako doon, lalo pong lalala. So, kung alam ko pong kasalanan ko, magsusorry ako. Kaya matatapos yung namin na okay kami. Kumbaga, hindi na kami yung, ikaw kasi, ganito, ganyan Hindi po. Basta yung natutunan ko po talaga, pareho kayong mag-sorry sa isa't isa kapag nagkamali kayo. at saka tumanggap ng sorry at magpatawad. Oo, totoo po yun. Tapos pag nag-sorry na po siya, okay na yun. Wag mo nang paulit-ulit. Parang Oo, ganon. Yung sabi nilang historical ang babae kasi Ayun. inuulit-ulit. Oo, ganun po. Doon ako nahirapan sa kanya yung pagtuturo ng gano'n, yung to forgive and forget. Kasi true forgiveness, di ba, lagi sinasabi sa congregation natin, ang true forgiveness, makalimutan mo na yung nangyari. So yun, medyo sa babae mahirap ipaano yan Kasi historical talaga, literally. Oo, kasi may mga bagay. Kasi may minsan. kapatid akong babae, may nanay ako. So alam ko na pare-parehas sila, ganun. Yung kasalanan mo ng isang... Grabe, no? Kasalanan mo ng last year, maalala pa nila yan to win the argument. So yun, thank you Lord kasi kahit papaano, nabago na sila. Nabago siya. Mostly siya.
pag Siguro mayroon kaming ano. Oo, siguro forget the offense, pero do not forget the lesson. Yun naman, Oo. yun madalas sinasabi. Ayan, sige. So, next question. So, sino sa inyo naman who is most likely to try something totally new? Sino yung adventurous sa inyong dalawa? Ikaw. Like, ano? So, mostly sa food. Sa food. Hindi, parang ikaw din eh. Kasi sa pagkain, pag may nakita kami talaga na bago, Oo. try natin to. Hindi, mas ano kasi siya sa mga bagay-bagay. Kunwari, try ko nga rin. Hindi yung mga bagay ba na... Yung ibang... Sa yung pagkain kasi pareho kami. pero Kaya sa try. mga adventurous things, ako talaga. Oo. Siya. Kasi- Hindi ka natatakot. Kasi lumaki kami sa ano yung pag ganun-ganun talaga. Sila nanay din kasi mahilig magpagala dati. Mm-mm. Ayun yung parang reward nila sa amin dati. So yung aalis tayo, pupunta tayo sa ganito. So parang nadala ko siya Mm-mm. hanggang pag-edad. Mm-mm. Ito isa. Last na lang. Who's most likely to forget yung special dates? Siya. Nakakalimutan mo birthday ni Rachel. Yung birthday namin dalawa, hindi. Pero Kasi dati, magkalapit Kami ng nga buwan. pala. pero yung ang lagi ko napapagbaliktad is yung anniversary. Kung ano yung wedding anniversary namin. So, lagi ko na siya nakakalimutan kung kasabay ba ng birthday niya o hindi. Parang ngayon ko lang siya nare-remember. Pero yung... sa pagitan. Tapos yung malapit na yung date, nakakalimutan ko. Tsaka hindi talaga ako mahilig mag-gift sa... Yung day ng... Oo. Yung mga Valentine's, Hindi birthday. siya mag... Wala siyang memory sa akin kahit isang beses na nagregalo. So, Sa akin kasi, basta kailangan mo ngayon, bilhin natin ngayon. Kung gusto mo niyan, bilhin natin ngayon. So, parang yung gift na sa birthday, bago dumating ang birthday niya, nasa kanya na yung mga gusto niya eh. hindi mo So- naman siya hinahanapan. Hindi kasi ako talaga materialistic na tao. Like, sabi nga, hindi kasi ako yung, bili mo ako ng ganito, ibili mo ako ng ganyan. Hindi. Yung last na birthday ko, yung hiniling ko lang talaga sa kanya, sabi ko, ibili mo ko ng damit pang simba. Yun lang, pang fellowship. Yun lang yung hiniling ko sa kanya. Wala kasi, hindi kasi ako materialistic eh. Sabi ko, ibili mo lang ako ng mga pandamit pang simba, masaya na ako. Oo. Yun na yung kaligayahan ko. Speaking of materialistic, di ba ikaw, Brother Kim, lumaki nga kayo na medyo well-off kayo. Hindi ba yun nagkukos sa inyo ng conflict? Like, kumbaga, meron kang mga ganitong need na kasi nakasanayan mo, hindi mo siya nai-impose kay Sister Rachel. Yung mga ganun. Ang sa akin lang naman, nung nag-down kasi kami, talagang naging Nagbago. paano ba yung may binago talaga ni Lord. Parang hinambol. Unang-una, hinambol talaga kasi aminado ko kung naisip ko yung buhay ko dati, mayabang talaga ako. Kung i-remember ko yung buhay ko dati, siguro sa mga nakasama ko rin dito sa Comfy na mga youth dati, kilala nila ako kahit sila, marami akong kabatch dito eh, sila sila Essie, sila Ramon. So sila yung mga talagang kabatch ko dito. Alam nila. So siguro nakikisama lang din sila or kasi anak ka ng kapwa Kristiyano. Pero kung iisipin ko yung buhay ko dati, mayabang talaga ako. Bossy. Hindi lang basta mayabang, bossy pa yung mga ganon. So yun. Binago rin ni Lord yun eh. So simula nung binago ni Lord sa akin yun, parang nagbago rin yung perspective ko sa buhay. Ang di ko lang talaga matanggal sa akin is yung gaming. So, kailangan lang sa akin basta ang cellphone ko, nadadownloadan ko nung laro sa cellphone na gusto ko. So, yun lang. Parang ayun lang yung naging naiwan sa akin noon. Hindi ko na nga inaano yung pagko-computer, pero dati mahilig kami. So, parang yung iba naman, naiwan ko na sa past. Yung mga hindi magaganda. So, may naiwan lang siguro para malibang. Entertainment lang. Entertainment, movies lang, yung mga watching sites, yung mga ganun lang. Tapos, basta nakakapanood ako at saka nakakapaglaro. Yun lang talaga. Sa free time. Oo. So, kumbaga, yung life mo dati, hindi siya problema ni Sister Rachel sa'yo ngayon. Kasi talagang totally changed man ka na. Pero dati kasi nung nagsisimula kami, Nakikita mo ramdam yun. ko, pero hindi niya kasi kinuwento sa akin yan. Hindi niya po kasi kinuwento sa akin yan na
yun nga, dating kahit papano, may ano sila sa buhay. Hindi mo alam. Hindi ko po alam. Napansin ko kasi pag, kuwari, konting sira lang dati ng phone, bibili siya. Sabi, tapos mahilig siya sa mga, mahilig siya sa mga, basta sa marilo, mga gano'n, sapatos, mga branded. Mahilig siya sa gano'n. Eh kasi ako, hindi naman ako mahilig sa gano'n. So, doon ko nang na-realize nung huli na, kaya pala siya ganun dati. Until, yun nga, one day, binago niya rin naman, hinambol niya rin yung sarili niya na hindi naman pala kailangan bumili ng ganito, pumili ng ganyan lagi. Kasi mas mahalaga pa rin yung, alam mo, kung meron ka naman, makontento, parang ganun po siya. Nung huli, naging ganun po siya. Amen. So, yung kaninang medyo na-touch din, so yung sabi mo, hindi niya love language ang gift giving. Pero ano yung love language nyo sa isa't isa? Ikaw, paano mo ipakita yung love mo sa kanya? Yung love language ko po talaga kasi sa kanya, pag-aasikaso. Maasikaso po kasi Service. talaga. Di ba Acts of sabi nga service. po nila, yung mga Ilongga malalambing. Oo. Pero, Hindi, wala kang tono. opo. kasi nga, yun pa, dito na po kasi ako nag-aral. So, nakorek po ako. Dati magsalita ako, Bisaya talaga. Di ba yung Nakukorek. malalambing? Yung sabi nila, maski galit na, malambing pa din. Pero yung pag nakikita ko ng ibang tao, mukha daw akong hindi malambing. Pero ang totoo kasi, pag dalawa lang po talaga kami. Malambing ka. Sobrang asikaso ko sa kanya, as in, pati pagmamasahe, lahat, pag pagod siya, pagkain, binubusog ko siya sa pagkain. Ganun po. Lahat ng gusto niyang kainin, lulutuin ko po yan. Basta gusto niya po. Yun yung love language ko sa kanya. Oo. Ikaw naman, Brother Kim, paano mo pinapakita yung love mo sa kanya? Yung sa akin naman, hindi lang halata, pero touchy ako. Kumbaga ako Sobrang yung clingy niya. hugs, kisses, ako yung ganon. Hindi talaga ako maalis ng bahay nang hindi siya umahalik sa akin. Hindi rin pwedeng matulog nang hindi rin siya umahalik. So, Physical ayun yung touch. naging love language ko sa kanya. Talaga ako yung pinaka parang bata pa rin na Need maano ng sa ina. affection. Oo. Oo. Parang So- ganon pa rin. So parang yun yung love language mo sa kanya. Tapos nire-reciprocate niya naman. Kaya, kumbaga, wala pa rin conflict when it comes to doon. Wala Wala. po. Amen. Ayan. Thank you, Lord. So ngayon naman, yung growth nyo, in what ways has your partner helped you understand the character of Jesus more dearly? So, di ba sabi nyo, nung kinasal kayo, tapos, nung time na yon sa mayor kayo nagpakasal. Kasi pareho kayong wala pa sa church ulit. Ako po, opo. Oo. Person. Pero after noon, bumalik na rin kayo sa Comfy, tama ba? Months. Bali, na-evangelize ko talaga siya sa ibang church. Kasi nawala talaga kami sa Comfy. Na-evangelize ko siya sa ibang Christian community. Kasi parang wala pa nakakabalik sa amin. Pabalik pa lang sila nanay. So, nung nabalik si nanay, nag-start talaga kay nanay. Nabalik si nanay at si tatay through prayer meeting ni Sister Celia sa office nila. Nayaya sila ulit ni Kuya Otan, then Sister Ana, ni Ate Ana, na umattend dito sa center. So hanggang sa naka-attend na ulit sila dito sa center. Nung naka-attend na sila sa center, nakapag-open sila ng sariling prayer meeting ulit sa bahay. Nakabalik na kami. Parang 5 years din ata yun or kulang-kulang 6 bago nabalik. So, nung nagka-prayer meeting sa bahay, yun, nag-start na rin akong ayain ni nanay. So, yun, thank you Lord. Yung pangalawang pagkakatawag sa akin ni nanay, nagkameron ako ng true relationship with Jesus. Kumbaga sa nagkameron ka na ng relasyon ng from Diyos to sa akin. Hindi na yung akin, nanay, tatay, Diyos. Kasi ganun kami lagi. Parang merong pang dadaan. Ganun kami dati lagi. Nay, may exam kami mamaya, pa-pray naman. Tay, may exam kami mamaya, pa-pray naman. Hindi yung Ikaw na lang kamukha sana. ngayon, oy, may problema ngayon pray ako. Wala nang dadaanan, as in diretso na sa kay Lord. Tsaka nakakausap mo na siya na, Lord, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Yung mga sharing dati na pati parking, pagpe-pray mo. Amen. Yun, na-experience ko na rin siya ngayon, yung mga sharing dati. So sabi ko na, yung naiisip ko ng kabataan ko, posible naman yun. yung mga ganyan, pati parking, para sa akin, coincidence lang yun. Pero hindi, totoo eh. Yung lahat, kahit malilit na bagay, pag pray mo kay Lord, napakalaking tulong. Tapos hanggang sa, yun nga,
after kong mabalik sa Confi, nakaka-attend na ako dito. Yun, nagkameron ng instances na inayos si Lord. Birthday ni nanay. So, yun, alam naman natin hindi pagod yung relationship ni mother kay sister wife. So, gumawa ng paraan si Lord. Si Lord talaga yun eh. Walang makakapagbigay ng ganong klaseng ano. Kasi may parang wall na nakaharang sa kanilang dalawa dahil sa mga first impression. So, gumawa ng paraan si Lord kasi nagsalta yung tatay ko sa kanya na nagsalta si tatay kay nanay na ba't hindi mo imbitahin? Wala na tayong magagawa dun eh. Kasal na yung dalawa. Tapos sinigundahan na isa kong kapatid. Oo nga naman, Nay, kesa mawalan ka ng isang anak, imbitahin mo na lang. So yun, inimbita kami ni nanay, mag-asawa na, hindi na lang ako. So yun, doon nag-start na one click, naayos yung conflict nila ni nanay. As in, pagdating namin sa bahay, inasikaso ni nanay si sister wife. So yun, hanggang sa, ako na yung sampid. Mas close na sila. Siya na yung anak, ako na yung sampid na lahat ng gusto ni nanay nabibigay niya. Tapos yun, in return, yung pagmamahala na pag minsan nga naiinggit na ako kasi siya hinahanap, ako hindi. So siya ini-invite sa mga gathering, ako hindi. Tapos siya ini-invite sa Sunday Fellowship, ako hindi na. Laging siya na yung kasama dito, siya na talaga yung unang nakasama nung pagbalik nila nanay dito sa Confi. Siya talaga yung matagal nang nakasama na dito kasi nga, ano man. Hindi kasi siguro isa rin sa kung bakit naging close kami ni nanay. Siguro dahil sa pagiging madaldal ko. Kumbaga, masaya siya pagkasama ako kasi sobrang daldal ko nga. Hindi daw ako nauubusan ng kwento. And then, syempre, si nanay, bilang nagkakaedad na, kumbaga, gusto na lang din niya ng, yung masaya rin siya, yung natatawa na lang din siya. Kasi si nanay, gustong-gusto niya po akong kasama pag, dalawa lang po kami. Yung time nga na nag-hospital din kaming dalawa, kahit pagod na siya. Kasi di ba nga, nagda-dialysis nga po si nanay, pero nung time na yon pag magkasama kami, si nanay parang hindi mo makitaan ng pagod. Kasi siguro din, guys, pakadaldal ko po kasi talaga, sister. Malaking bagay yun na na parang kahit na may nararamdaman ka may masakit Kapag yung sa'yo, kasama pero mo rin, masayahin kung kasama. Oo, nakaka-uplift din, Kasi nakakapagpalakas din. pag kasama ko, if ever, kuwari, may kasama yung isang tao na may sakit, tapos reklamo ng reklamo, lalo po siyang magkakasakit. Ayun siguro yung parehas na traits nila ni nanay. Parehas silang positive. Lagi silang positive sa buhay. Hindi, Nay, okay lang yan. Ganun siya. Hindi, anak, okay lang yan. Pagka medyo yung isa nagkakaano na, hindi, anak, okay lang yan. Hayaan mo na. Hindi, Nay, okay lang yan. May ganito naman tayo. Lagi silang gano'n, na paragi silang positive lang na positive. Kaya sila, pag magkasama, tawanan lang sila ng tawanan. Nakakatawa naman yun. Kaya parang, alam mo yung, kaya nga, binabago nila yung pangalan pag minsan, pag hospital, school ang tawag nila. Pag mga pasyente, classmate ang tawag nila. So, ginagawa nilang, yung tingin ng ibang taong negative, ginagawa nilang positive. Kaya siguro nag-click sila agad. Oo. So, pero yung relationship ng bawat isa kay Lord, paano nakatulong ang isa't isa? Kasi syempre, iba yung relationship ng mag-asawa kay Lord, pero yung personal na ikaw kay Lord, sabi mo nga kanina, no, growing up, parang may padadaanin mo pa kay nanay, kay tatay. Ngayon, ikaw, nakaka-pray ka na diretso kay Lord. Pero yung si sister wife, paano siya nakatulong sa'yo na mas maging close pa kayo ni Lord? Meron bang ganong mga kwento? Sa akin, kaya siya naging talaga, unang-una, nung na-evangelize siya, mabilis. Ano rin kasi siguro, sister, kasi ako, niyakap ko rin kasi yung ganito Kumbaga, meron kasing in denial na tao. Oo May nga, mga nung taong first kang in-invite, ano yung feeling mo? Ano yung Nung una mindset kasi, mo nun? yung una kasi, sabi ko, parang nung una kasi, aminado ako, parang napipilitan ako. Kasi wala nga akong naiintindihan, sister. Oo. Hanggang sa, ikaw na mismo ikaw na, kapag nakikinig ka po talaga kasi, naiintindihan mo, napapasok mo sa isip mo, na pamumuhay mo na ay masama pala yung ganito, ay ganito pala. Hanggang sa ikaw na mismo ang naghahanap ng fellowship, ikaw na rin yung, ay may prayer meeting tayo sa Martes, hindi pwedeng wala, yung ganon. Kumbaga ikaw na po na direct na sa Panginoon yung ano mo sa Kanya, yung needs mo o pangangailangan mo sa Panginoon, lahat doon mo na lang I mean yung pangangailangan mo,
direct mo na sa Panginoon yung prayers mo, ganun. Kasi pag gabi, pag nagpe-pray po talaga ako, sister, naiiyak ako. Nag-uusap kaming ni Lord, kaming dalawa, kumbaga. Hanggang sa yun, hindi ko na napapansin, naluluha na pala ako. Yung ganong prayers ba na hindi mo na naya. Sige lang. Sige lang. Ready naman to. Yun nga, mas dinedirect ako na po kasi sa kanya. Hindi ko na yung question kasi, before, nagko-question ka sa Panginoon. Pero ngayon, Lord, kung ano po yung plano mo, sinosurrender ko na po sa inyo lahat. And then, basta ako hindi ako magbabago, Lord. Sabi ko nga gano'n. Magbe-fellowship pa rin ako. Huwag lang po bumagyo. Sabi. Mga ganun ba? Yung mga... Pati si Lord binibiro mo. Oo, no? Huwag lang yung- pupumagyo. Oo, kasi one time si sir, may nangyari sa akin kasi, kwento ko lang, hindi ko alam kung maganda to ikwento. Nung umuwi kasi ako ng probinsya, pinahilot ako ng magulang ko. Oo. Hindi ko naman alam na Kasi nga albularyo yung yun. hindi siya mabuntis. Oo. Di ba sa Ayun, probinsya? yung nakukunan siya. So, di ba sa mga probinsya, Oo. ganun talaga, papahilot? faith healer talaga nilalagay. Hindi ko naman alam, sister, na ano siya, na parang albularyo siya. Hindi ko alam. Ang akala ko manghihilot lang. So, siyempre, yung magulang ko siguro na parang naawa na rin sa akin na yun nga, or gusto rin nilang magkaapo. So ako, bilang respeto sa kanila, sinunod ko, sinamahan din po nila ako. And then yun nga po, nung inano na po ako ng parang albularyo na yun, bumalik ako sa Maynila, sobrang sakit ng ulo ko. Nagkaroon po ako ng mga rashes dito. As in, parang Idagdag ko lang, may nakalagay siyang parang Oo, agimat. anting-anting. Ganon. Yun. Alam mong ginawa ko, sister, umiyak ako nung gabi. Pinag-pray ko, Lord, sorry po. Sabi ko, kung may nagawa po akong masama, kung hindi po maganda yung ginawa ko, sorry po. Talagang hiningi ko talaga ng alam mo ba, after 2 days, 1 day, 2 days, nawala lahat ng, yung mga kate-kate ko. Yung pinatapon muna ni Lord sa'yo yung anting-anting. Oo, as in tinapon ko po. Alam mo, sabi ko nga sa brother husband, sabi ko, Daddy, grabe si Lord sa correction sa akin. Sabi ko, ang correction ni Lord sa akin, grabe. Talagang ramdam ko. Talagang kinokorek ka talaga kasi alam niyang hindi maganda ang nagawa mo. Kasi acceptance po yun eh. Kasi, sister, di ba, pag minsan, hindi, wala yan. Hindi naman yan ganyan eh. Pero kung ikaw, sa sarili mo, i-accept mo na nagkamali ka talaga, ang bilis talaga ng Panginoon sa'yo. Parang ganun. At saka yung correction, it's a sign na mahal ka ni Lord. Uy, thank you, Kung Lord. gaano ka ka-importante sa Kanya. Kasi kung, di ba sabi naman natin, kahit sa mga relationship natin sa kapwa natin, di ba? Kung stranger yan, wala ka dyan kung mapahamak ka. Pero kung nakita mo kapatid mo, baka madapa, baka mauntog, talagang i-correct mo. Aayusin. Oo. So yun, yung mga ganyang instances, parang yung iba kasi nagtatampo kay Lord, Lord, bakit naman kailangan mo akong i-correct ng ganito pain, Medyo masakit. pain. Oo. Pero Mararamdaman. ibig sabihin, anak kasi ganyan kita kamahal. And Amen. yan yung magwo-work sa'yo. Amen, oo. Oo. Kilala kasi tayo ni Lord. Alam niya kung paano niya tayo itatama. Di ba? Amen. Parang siguro yung ibig sabihin ni Lord, huwag kang magmadali. Ako na bahala. Ayan. Thank you, Lord. Yung naman, di ba, sa palagay nyo, ano yung purpose or mission ni Lord na ibinigay sa inyo bilang mag-asawa? Sa akin ngayon, parang ang nararamdaman kong purpose ngayon is ituloy talaga yung inumpisa nila nanay. Kasi si nanay, bago sila lumipat kasi talaga ng San Pablo, ang number 1 niyang bilin sa akin, anak, huwag mo pabayaan yung prayer meeting sa Manila. Kasi meron na kami ng Escondo Prayer Group sa San Pablo, Laguna, na meron din kami dito sa Manila. So sabi niya lang sa akin, anak, yung prayer meeting ang number 1 mong huwag kakalimutan at saka magsimba kayo every Sunday. So yun, tingin ko ang purpose talaga sa akin ni Lord ngayon is to continue the legacy na hindi lang naman yun dahil sa sila nanay ganto, sila nanay ganyan. Hindi. Gusto mo na rin na yung pamilya mo is madala ng salita ng Panginoon. So yun, ang tinitingnan kong purpose ngayon talaga is yung to continue the prayer meeting, yung mga ganyan, pagsisimba. Tsaka kahit pa paano makapag-evangelize ng iba. Yun nga, pag minsan kasi, hindi ko naman nagagawa yung mga nagagawa ng ministers natin na talagang yung bibili ka lang ng kamatis, Wala pa sa ganon. i-evangelize mo na yung nagtitinda. Wala pa tayo sa ganong point, pero
hope and praying na dumating tayo sa ganung point na may lakas na tayo ng loob and then knowledge coming from God. Pero nandun pa lang tayo sa ang binibigay sa aking mission lagi talaga ni Lord ngayon is yung pag meron kang mga nakapaligid sa iyo, kaibigan, katrabaho, na may problema, kahit kapamilya, sila yung lalapit sa iyo to have an advice, a good advice. Siguro good, hope and praying na lahat ng nasasabi nating advice sa mga nangihingi sa atin, mga may problema na humihingi ng tulong na masolusyonan. Sana hope and praying na coming from the Lord ang mabibigay natin. Good advice na may kasamang faith kay Lord. Yun nga, lagi kong pinipilit ipasok sa conversation. Si Lord, kamukha ngayon sa trabaho namin, iba't iba kami ng religion. Meron talagang sarado kwadradong Katoliko, may Muslim, may Iglesia, may Protestante. So halo-halo talaga kami. So sa akin, nire-respect ko naman sila doon, pero pag may pagkakataon, sinisingit ko talaga si Lord Jesus Christ. Ayun ang parang pinipilit kong maging purpose ko ngayon na kahit papaano yung mga nakapaligid sa akin, ma-evangelize. Amen. Malaman nila na kay Jesus lang ang tunay na kaligtasan. Amen. Ikaw, Sister Rachel, ganun din. Kasi ako before, nakikita ko kay nanay na kahit masama na yung pakiramdam niya, kahit hindi niya na kaya, magsisimba siya. Pupunta siya sa fellowship. Hanggat kaya. Hello. Hanggat kaya niya kasi before, mag-outreach siya. So sabi ko, nung ako na mismo ang nakakaranas na iba pala talaga yung kaligayahan na binibigay sa'yo ng pagpe-fellowship, pag-a-attend ng prayer meeting. Sabi ko, ngayon, naiintindihan ko na si nanay kung bakit ganun siya kasaya, kahit hirap na siya, kasi di ba may sakit na po siya nung uli. Kahit gano'n siya kahirap, pero magfe-fellowship siya, kasi masaya siya. Doon siya masaya, kasi doon niya nararamdaman yung peace niya sa pag-fellowship. And then, yun nga, thank you Lord kasi, yung ganong gawain ni nanay, para kung naging ko siya, naging inspirasyon ko si nanay na mas, ganito pala yung nararamdaman ni nanay before, na kung gaano siya kasaya, kahit hirap na siya. Yun, parang yung ganong gawain o ganong bagay, laking bagay na po yun para sa akin. Yung ganon. So parang feeling nyo, no, yung mission nyo as a couple is para ipakita sa mga tao na kayong dalawa as a couple, yung remaining faithful with God, na taking every opportunity na makapag-evangelize and mapakilala si Jesus sa lahat ng taong makakasalamuhan, lalo't higit sa mga pamilya. Amen. So yun yung mission nyo as a couple. Ayan. So kung meron naman kayong pinagpipray, kayo ba pag nagpe-pray kayo as a couple o individually? Individual. Pero sinishare nyo yung prayer sa isa't isa. Nag-uusap kami. Ano prayers mo? Ganon. Yung couple prayer kasi naman yung laging simple lang. Yung parang universal prayer pagka nagdadasal kami. Pero yung prayers namin individually, nagdadasal siya, nagdadasal din ako. Pero alam mo yung sinasabi mo naman pagkatapos. Siya kasi pag minsan naglalakad lang kayo, biglang magdadasal eh. Siya talaga yung biglang papaalalanan ni Lord, pagdasal mo yung ganito, ganyan. Yung may naalala lang siya, bigla siya magdadasal, tapos sasabihin niya sa akin, nagpe-pray ako. While Gaganon nagmumotor lang siya. kami, wag mo kong kausapin. Nagpe-pray Nagdadasal ako. Minsan, bago siya kuwari nag-start siya ng konting prayer, tapos sasabihin niya, nagpe-pray ako. Biglang babalik siya doon sa prayer niya. Ako naman yung before, umalis ng bahay, yung ganon. Kasi pag talaga sa umaga, pag-gising mo, dire-diretso yung galaw mo eh. So, ang naging yung habang naglalakad, pababa ako ng bahay, papuntang motor, yun, doon ako nagpe-pray. Ako kasi ang gusto kong prayer talaga yung silence. Oo, yung silence. Silence talaga. Yung pag nagising ako ng madaling araw, pagtulog na siya or parang alam mo yung may Quality time kay Lord. Oh, may quality time ako kay Lord. May quality time din siya kay Lord. Tapos yung sa amin, bonus na lang. Kumbaga, pinag-uusapan namin yung faith, lalo ngayon na pag may nangihina, lalo sa akin kasi umuwi ako,
syempre, ikaw yung provider, so ikaw yung mag-iisip ng finances. Uuwi ka talaga pag minsan lugmok. Yung paano ko mapoprovide to, yung may bills kayong dadating na alam mo na hindi kakasya. Yung sa ngayong buwan na to, hindi kakasya. Mm-mm. So, uuwi kang ganun. Sabi ko, parang di ko na kaya. Parang susukan. Sasabihin niya, kailan ba nagpabaya si Lord? Yun sana kasi itatanong ko eh. Hindi ba naging source of conflict yung finances? Yung kasi nabanggit ni Brother Kasi Kim. ganito yan, sister. Nung nag-decide po siya na hindi na po ako magtrabaho, syempre, iniisip ko, kaya niya ba? Kaya niya ba yung di ako i-sustain yung parang gano'n? Tapos nagpapagamot pa kami. Tapos minsan, pag may mga times na parang nalulugmok siya sa isipan niya, na kinukwento niya na, ano, gusto mo ba? Sabihin mo lang, magtatrabaho ako. Ganon na ang sabihin ko sa kanya. Sabi niya, hindi, kaya ko to. Sabi niya ganon. Alam mo naman na si Lord naman kasama natin yan. Laging ginagay tayo ni Lord. Kasi ako naman, thankful ako talaga sa asawa ko kasi kahit sabihin natin, oo, wala po akong anak, pero bakit jobless ako? Ayaw niya akong pagtrabahuin. Kasing reason nga po niya kasi, magaan po yung buhay niya. Kapag darating siya, may pagkain na siya, maliligo na lang siya, wala na siyang gagawin. Kumbaga, kakain, tutulog na lang po. Tapos sigising sa umaga, para sa kanya daw, mas magaan yung buhay niya sa ganun. Kaysa daw na magtatrabaho kaming dalawa, pareho kaming pagod, pareho kami mag-aaw. Isa pa yun pala, sister, nung dati, yung pareho po kami nagtatrabaho. Riot din po kami dyan. Nag-aaway kami kasi pareho kaming pagod, sister. Totoo po yun na pareho kaming pagod, pero ako pa rin ang kikilo sa loob ng bahay. Siyempre, napapagod din po ako, di ba? Siya, wala. Cellphone lang din ng cellphone. Doon din pala, isa rin pala yung sa mga dahilan namin before na hanggang sa one time pinag-usapan na rin po namin na hindi pwede yung ganon. Kasi pagod din ako, pagod ka rin. Hindi pwedeng pagod ka, pagod ako pa rin sa loob ng bahay. Kailangan nating magtulungan, which is, kinorek po namin yon na hanggang sa natuto na siyang magluto. Kasi hindi naman po siya talaga marunong magluto. Wala po talaga akong alam ng Wala una siyang- sa gawain bahay. Kasi pinalaki po kami nila nanay ng prinsipe talaga eh. As in, Oo. gigising ka na lang, kakain. Si nanay, Uuwi ganun po ka, kasi. Kakain. So, wala kami talagang ginagawa. Although, nung maliliit kami, hindi kami lumaki ng may magulang kasi nasa Manila sila nanay, nasa San Pablo kami. Meron po kaming kasambahay sa bahay. So talagang wala kaming way para matuto. Ang natutunan lang siguro namin is magsaing, magluto ng instant noodles, tsaka magprito ng itlog. At least hindi So- mamamatay. Opo. Yun, ayun surviving. Lang. So Isa ayun lang yun. yung natutunan. Hindi kami natutong magwalis, hindi kami natutong maghugas ng plato, kasi hindi kami obligado. Kumbaga sa may gumagawa para sa amin. Tapos naka-private school kayo. Nung high school, public kami lahat. Kasi naisip ko, Pero nung college, puro private na. yung kasi ako naman, naisip ko, yung paglilinis kasi, natutunan ko rin sa school. Kasi sa public school, bago mag-umpisa yung klase, maglilinis kayo ng classroom. Yun. Ako kasi sister nung estudyante, bully. So, hindi ka naglilinis. So hindi ako naglilinis. Yung kuwari cleaners kayo sa isang row, Oo, yan, cleaners. ikaw lang yung nakaupo sa upuan, sila yung naglilinis. Pag nandyan yung teacher, hawa ka ng tambo, bunot, pero hindi ka Props lang. naglilinis. Yung kumbaga, makita lang para hindi ka mapagalitan. Pero Oo. Pero buti okay sa'yo yung Sister Rachel, no? Kasi sabi mo nga, decision niya na huwag kang magtrabaho. And ikaw, being independent, career woman, buti natanggap mo yon na hindi ba kayo nagkaroon ng pagtatalo dun sa decision na yun? Isa pa to, sister, yung parang may sinabi kasi siya sa akin. Sabi niya, yung babae, kailangan talaga yung sumunod sa lalaki, sa asawa. Sa lalaki, kailangan mong pumailalim. ayun, lagi ko siyang nire-remind sa mga bagay na biblical. Oo, Kasi dun, yun talagang nakalagay sa Bible is, ang kailangan talagang Wives, submit to your husband. So binasa ko sa kanya yon. Sabi ko, ayan, nakasulat yan sa Bible. Wala tayong kailangan pag-usapan. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi buo sa loob mo na tumigil sa trabaho, ikaw, sabi ko. Pero sa akin, mas maganda kung ganito yung sistema natin. Tsaka nagpapagamot din nga po kami para magka-baby. So needed niya rin po talaga magpahinga. So hanggang sa dumating na po yung ilang taon na ganito na nagpapagamot kami. Ilang taon na ba? 1 taon? sobra na, 1.5 years. 1.5 years siguro.
So, naging ano na talaga namin na I have to provide, but kailangan niyang alagaan naman ako. Kasi ako Oo. talaga yung longing for Alagain. yung alaga. In short, alagain po siya talaga, Ah, sister. Maano talaga ako, mahilig ako magpaalaga talaga. So, yun, thank you Lord kasi natupad, kasi pangarap ko rin yun ng bata kasi maliliit kami, lumaki talaga kami ng malayo sa magulang. Weekend lang namin nakakasama. Kaya baga meron kang inner longing doon na yung care ng nanay, parang Ako gano'n. talaga, ang pangarap ko, sabi ko, pag tumanda ako, ayoko yung asawa ko nagtatrabaho. Kung magkakaanak man kami, gusto ko lumaki yung anak ko na may kasamang magulang. Ayun yung naging parang goal ko sa buhay nung bata pa lang. Oo, kasi based doon sa na-experience mo. Kasi parang sinasabitan kami ng elementary, ang kasama lang namin is yung ate namin. Sister Libay, nagsasabit sa amin. Pag kailangan bring parents, Sister Libay lang din. Or lola. O kasi kailangan din naman talaga, naiintindihan naman namin kailangan maghanap buhay nila nanay dito sa Manila. Kasi ang dami namin, 8 po kami. Oo. 8 kami magkakapatid. Yun nga lang isang anak ngayon, ang hirap buhayin eh. Oo. Paano pa kaya yung 8? So Oo. naiintindihan mo siya, pero may hinahanap ka pa ring love nung maliliit ka. Na naiinggit ka, mga klase mo, hinahatid ng parents. Kayo, wala, bahala kayo, pumasok kayo. So yun, nung maliliit kami, naging longing ko yun. So naging pangarap ko siya. So Kaya mo I praise and thank the Lord na kahit nakalimutan ko na yung pangarap ko na yun nung maliit ako, nangyari siya ngayon na ang magiging asawa ko is aalagaan lang ako sa bahay. Na yung care na gusto ko, makuha ko sa kanya. Yun, thank you Lord. And ikaw naman, tinanggap mo. Mm, Walang objection. Kasi ganito rin po yun. Yung akin kasi, nung bata rin ako, pareho kami nga, nagkakasundo nga kami. Kasi bata pa lang daw ako nung high school. Sabi daw ng classmate ko, ay mag-aasawa ako nang kaya akong buhayin para hindi na ako magtrabaho. So, naikwento sa akin ng mama ko yun. Sabi ng mama ko, Ikaw may sabi nun? Oo. Parang forgotten, na siya, Oo, forgotten talagang- dream. pero growing up naman talaga, nagmamature ako. Yun na naging pangarap ko rin, yung asikasuhin yung asawa ko, asikasuhin ko, kuwari, magkaanak man kami. Yung focus ko, asawa at anak, which is nangyari rin po siya. So, hindi po ako nahirapan. Hindi siya inagaw na pangarap. Kung Oo, hindi, ibinigay hindi. sa'yo yung pangarap mo na buhay. So talagang si Lord, no? Pag Oo. tatagpuin kayong dalawa Yun nga na po eh. parehong pangarap nyo na sabi nga magko-complement kayo sa isa't isa. Kaya nga more on pag nag-uusap kami, ang dami naming napag-uusapan na hanggang sa mga nakaraan. Doon namin i-connect lahat ng mga ano namin. Doon, Kumbaga nga sister, nakalimutan na namin yung pangarap Oo. na yun. Naalala lang namin siya pag nangyari na. So hindi mo alam na, ay pinangarap ko pala to dati, tapos tutuparin ni Lord. So sabi ko nga sa kanya, grabe ang himala ni Lord kasi kinalimutan na natin yan eh. Kumbaga dati hiniling natin sa kanya yan, pero kinalimutan na natin. Pero nandiyan pa rin siya, tinupad niya in His perfect timing, sabi ko sa kanya. Amen. So diyan pumapasok yung Romans 8:28, no, na in all things God works together for good. Na Amen. nung akala mo nung kabataan mo dehado ka kasi wala yung parents mo sa mga special event, pero yung pala yung magkokos kung bakit kayong dalawa magkiklik together, ano. Ayun. Yung meron ka lang isang nabanggit, hindi ko alam kung sensitive kayo dun sa topic na yun, pero you are trying to have a child. oh, Tama baby, ba? yes. Vocal So, naman po ako dun, sister. Okay lang ba kayo na i-discuss yun? Okay So, yan yung challenge na na hinaharap nyo ngayong dalawa. So, kumbaga, isa pang unanswered prayer as of now. Pero, ano yung pwede nyong i-share tungkol dyan sa challenge na yun? Siyempre, maraming mga couples maaari na sa ganyang stage or yung iba, yung may mga ganyang experiences. Kayo ngayon, nasa ang estado kayo? Ano yung mindset nyo? And paano nag-work si Lord ngayon dyan sa part na yan ng buhay nyo? Sa akin kasi, nung sinabi sa akin ng doktor na malaking halaga po talaga yung kailangan ko, gumibap na po talaga ako. Sabi ko, hindi naman namin kaya yun. Anong condition ba? Meron po kasi akong APAS, Antiphospholipid Antibody Syndrome, which is nabubuntis po ako, pero in 2 months, wala siyang heartbeat. Kumbaga, kusa siyang... In layman's term po,
pinapatay ng antibodies niya yung baby. Akala niya is sakit Foreign. siya. Oo, virus siya. So, Ganun siya ka-rare, ganun po siya kahirap. Medyo sakit po siya ng medyo mayayaman. Mayaman, hindi mayayaman talaga. Medyo nabasa ko yan kasi yung pinsan ko is nurse. Opo. So, sabi ko, dapat pala bago ako magpakasal, ipatest mo muna kung compatible kayo. Kasi parang ganun, parang yung body mo yung nagre-react doon as foreign object, kaya pinapatay niya. Pinapatay Pero niya may yung- cure naman pala. May cure, pero pang mayaman talaga siya. Mahirap po talaga. Medyo pricey siya. Yun nga, Pero thank you Lord kasi Thank yung private doctors namin dati, sabi niya, hindi ko na to ilalaban kasi alam ko na kung anong problema mo. Yung ginawa niya, tinransfer niya po ako sa PGH, which is may ginamit po naman si Lord. magagaling. Para kahit papano, magkameron kami ng card Mar- para may mga libre po. Ang binabayaran lang namin ngayon is yung mga labs na Pag-transfer. wala sa PGH, and then yung may mga yung tsaka po yung parang transfusion. yung From pagtatransfer sa akin. ng dugo niya sa akin. Para maging Maging ano siya. mas compatible, Kasi kumbaga. sobrang compatible po talaga namin. Yun din yung nakikita ng doktor. Kaya yung dugo niya, isinasalin po siya sa akin Para para ano lang siya, yung white in- blood cells. hirap na doon na po ako Medyo doon na po ako mahirap ano siyang explain, doon na po ako Technical hirap. po eh. Hindi ko na Basta papangarapin. po ang Maintindihan. Po, ang hirap na po basta niya, ang ano po, pinapatay nung body niya body yung ko, yung baby. baby. Hanggat So, hindi siya kailangan po nabubuhay. muna namin magpagamot bago Para siya makontrol. mag-conceive, para Mm-mm. magdire-diretso po yung progress ng baby. Mm-mm. So since may Amen. go signal naman na kami kasi nagpapagamot na nga po kami, doon naman po pumasok na hindi na po kayo mabuntis. Hindi naman, buntisin siya, pero Nung nitong time na nang nagpagamot gagamot. kami, ayaw niya namang mabuntis ngayon. Oo. So, nung una, sabi niya, bakit ganun? So, medyo, nagkakameron ka ng struggling ng konti, kami mag-asawa. So, yun, hinanap namin kay Lord kung bakit. So, nag-start nga kami magpagamot is last year pa. Yun. Ako nagtanong din ako, Lord, bigyan mo naman ako ng wisdom kung ano yung sasagot ko sa asawa ko. Kasi siya yung talagang nagtatanong eh. So, ang binigay sa akin ni Lord noon, nasa akin talaga yung word natin. Basahin mo nga yung word natin. Miss. Nung Isaiah 60:22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Yun talaga. Ayun nga. Pinakahawakan Tapos, ko lang din yun, sister. Tapos nung last year, ang dami niyang gustong gawin sa buhay. Ang dami niyang gustong puntahan. Gusto niyang umuwi sa kanila. Gusto niyang mama dito. Gusto niyang maka-attend ulit ng anniversary kasi sa Baguio. Never pa siyang nakapunta ng Baguio. So, yun. Gusto niyang ma-enjoy yung last year. So, ang naging ano talaga sa amin ni Lord doon, naging pinasok ni Lord sa isip namin is, ang dami niya pa kasing plano, anak. Paano ko kayo bibigyan? Pag nabuntis siya, lahat ng plano na pinlano nyo ngayong taon na to, makakancel lahat yan kasi bawal na siyang lumabas. So yun, thank you Lord kasi ayun ang napasok sa isip talaga namin. Yung Other side ng iniisip na lang namin, ay hindi pa to time, hindi pa to Lagi talaga kaming para dito. in His perfect timing na lang lagi ngayon ang Oo. ano namin. So parang, kumbaga, doon sa pinagpipray nyo kay Lord na sana magkaanak kayo, doon na-build yung trust nyo kay Lord sa trusting in His timing. Na sabi nga, di ba, wala kang mamimiss na blessing. Kasi Amen. kung yun ay para sa'yo, Para- mangyayari Oh, sa time na amen. isinet sa inyo ni Lord. So Amen. talagang kailangan lang natin maging faithful, no? Kasi yung faithfulness ni Lord, tested na yan. Yes, amen. So, iintayin na lang natin yan na ma-reveal Amen. sa proper time niya. Ayan. So, speaking of time, syempre, meron tayong mga birthday celebrants ngayon. February 21, 2026. Happy birthday po, Brother Tony Malabonga, Brother Felix Malabanan, Brother Robert Covita, and Sister Fe Nara. Happy birthday, mga kapatid! Happy birthday mga kapatid! God bless po.
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid! Happy birthday! Enjoy your day! Ayan. So, napakaganda po nung mga naging kwentuhan namin kanina nitong mag-asawa na to. Amen. Kung i-recap ko no, yung mga na-discuss natin kanina, unang-unang nakita ko doon yung pag-honor sa marriage, no? Tapos yung blessing ni Lord nung ikinasal na kayo, talagang Amen. naayos kayo, relationship nyong dalawa, naayos yung relationship mo sa in-laws mo, Amen. and then yung mga hindi natin magandang mga practices nung yung mga pinag-aawayan mo na ugali niya, mga Amen. ugali mo na hindi mo maisubmit sa asawa mo, inayos niya, no? Amen. Na simula nung nagpakasal kayo, parang madali na para mag-sorry, madali na para tumanggap ng sorry, and then ngayon yung mas may purpose na yung pagsasama nyo na hindi lang para sa inyong dalawa. Sabi nyo nga yung purpose nyo mag-asawa is para makapag-evangelize ng ibang tao. Amen. Marami Amen. pang kayong dalawang madala kay Lord. Amen. And then nakakatuwa din yung pinagdadaanan nyo na kumbaga hinihiling nyo kay Lord na unanswered prayer kasi maraming mga tao sasabihin, 'di ba parang yung ipe-pressure kayo o bakit ganyan. Pero kapag ka matatag yung relationship mo kasi kay Lord, hindi na yun matitibag eh. Parang sa timing ni Lord. Yes. Ganon talaga eh. Pagka yun lang naman isasagot mo, yung kagaya na ginawa mo sa kanya, no? Ito yung sabi ni Lord, ito yung word of God. Ganon siya ka-strong Yes. na kahit anong sabihin ng ibang tao, hindi na matitibag yung salita na yun ni Lord. Amen. So thank you Lord. Nakaka-inspire lang na yung ganyang pagsasama is a blessing. Amen. Kasi nga, yan ay si Lord ang nagbuklod sa inyong dalawa. Kung kayo namang dalawa, bilang malapit na tayong matapos na yung episode natin, ano yung maiibigay nyo na kumbaga encouragement or payo sa mga nanonood sa atin, siguro sa mga kabataan or dun sa mga couples na maaaring meron ding mga pinagdadaanan? Siguro sa akin, for me, as a wife, na yun nga, na personal ko din na, kuwari, yung mga mag-asawang hindi magkaanak, ganyan. Yung husband, sana hindi siya maging cause ng ng pagkasira ng relationship. Kasi sa totoo lang, ang dami po kasing ganun talaga, sister. Lalo na sa group namin na may ganitong sitwasyon, ganitong rare. Blessed ako kasi may husband akong sobra niya akong naiintindihan at sinusuportahan sa lahat ng bagay. Na hindi siya nagiging dahilan para masira yung relationship na yung mag-asawa. Siguro yung pag-intindi nyo sa isa't isa, yung sorry, napakahalaga ng salitang sorry po sa mag-asawa. And yung pag-unawaan, yun. Laging si Lord ang nasa gitna ng relationship ng mag-asawa. Yun po. Thank you, Lord. Yung sa akin naman, yun. Unang-una, syempre, igitna niya si Lord sa buhay. Tsaka huwag niyo na akong gayahin na umalis pa. Magstay kayo, magstay dito, magstay makinig, magbasa, matuto, yung wag natin gawin yung hindi dapat gawin ng hindi pa nagpapakasal. Unahin natin yung marriage before everything else. Tsaka dagdag ko yung tithing, iba talaga. Lagi po tayo mag-tithes, honestly. So, iba po talaga ang ginawa no sa buhay namin. Simula po kasi nung nag-tithes kaming mag-asawa, na-explain ko sa kanya kung ano yung tithes. Thank you Lord, praise God kasi natanggap niya agad. So yun, yung tithing, honestly tithing, importante siya. Kahit ngayon, magugulat kayo kamukha ng sharing ng mga kapatiran natin dati na wala akong pera ngayon, may babayaran akong ganito ngayon. Biglang may dadating. Dati hindi ako naniniwala dun eh. Kasi hindi ko siya nararanasan kasi well off nga po kami dati. So, nitong talagang mas masaya yung buhay. Pag nagtatights ka kasi alam mong yung pangako sa'yo ni Lord, ibabalik niya eh. Ibabalik niya. Hindi babalik sa kanya ang salita niya nang hindi natutupad. So yun, thank you Lord. Pinaka-importante talaga is ilagay natin sa gitna si Lord. Yun lang talaga.
habulin natin ang pagkahuli ng Panginoon. Doon pa lang, nandyan na yan lahat eh. Pag hinabol natin ang pagkahuli ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda no na dapat sa relationship ng mag-asawa, hindi kayong dalawa lang. Kasama Amen. doon si Lord. Na maliit lang. Sabi nga nila, kapag ka daw tinatanong kung ano yung shape ng love, 'di ba, yung parang heart. Sabi ko nga, simula nung natutunan ko yun, na hindi heart, gusto ko siya na palagi na share. It is actually a triangle. Have you heard of that? Tatlong sulok siya, si Lord, and then yung sa dalawang sulok sa baba, yung couple. Couple. And then to always keep it perfect. So dapat kayong dalawa, pareho kayo ng closeness doon sa isang corner. So dapat yung relationship nyong dalawang mag-asawa ay mas malapit kay Lord, equal with God. Hindi pwede na yung isa ay medyo malayo. So, hindi na siya perfect triangle. So, kaya doon naman yung importance ng asawa mo. Kasi dapat kapag siya nanghihina, bibigyan mo siya ng strength. Para lumapit kay Lord, paalala na medyo kailangan natin na i-revive yung relationship natin kay Lord. So, ang love, hindi siya dalawang tao lang, kung hindi tatlo. Yung kayong dalawang mag-asawa and si Lord. And yun yung sinasabi na nasa center si Lord, nasa gitna. Ayun. Thank you, Lord. Ayun Thank po. you, Lord. So, nawa mga kapatid ay nakapagbigay ng encouragement sa inyo, yung sharing nilang dalawa, and yung mga naging discussion po dito. Pagyamanin po natin lahat nung ating narinig dito, and ma-share din po natin sa iba. Ayun. Thank you, Lord. Sige po, let's close in prayer. Lord, marami pong salamat muli sa paggamit sa amin sa episode na ito, Lord God. Panginoon, ikaw po ang siyang kumilos sa bawat isang nakarinig, Panginoon, na mapagyaman po ang lahat ng inyong pagtuturo. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, gamitin niyo po kami bilang patotoo, Panginoon, sa ibang mga tao na marami pang lumapit sa inyo at magbigay ng papuri. Lahat ng ito, Lord, tinataas namin for your glory. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Maraming God salamat bless. Po. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the